Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Natapos tayo sa nakaraan sa chapter 10 at pero bago tayo magsisimula sa chapter 11 ay magkaroon muna tayo ng balik-aral o recap sa buong chapter 10. Lagi nating tandaan na ang konteksto sa Romans chapter 9, 10 and 11 ay isang pangyayari sa bansang Israel kung paano ito nahulog at hindi ito magbabago. Remember that this section of your scriptures is exclusively to Israel only, At nangyari ito at the fall of Israel. Noong nakarang linggo, ang paksa natin sa Romans chapter 10 ay tungkol sa saloobin ng puso ng Israel at ang emphasis dito ay yung hindi nila ginawa. So, hindi sila tumugon sa mensaheng ibinigay sa kanila ng Diyos. Dapat nilang ipahayag sa kanilang bibig ang Panginoong Hesus at manampalataya sa kanilang puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga pataya at sila ay maliligtas. Ito ang konteksto sa chapter 10 upang kilalanin si Jesus. Ang pangunahing focus ng Romans chapter 10 ay tulad ng halimbawa sa talata 3, at ating babasahin sa ating screen, For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ito ang nilalaman ng Romans chapter 10 verse 3. Ang Israel ay ignorante sa katuwiran ng Diyos at nagsisikap na itatag ang kanilang sariling katuwiran at hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Malinaw sa talatang 21, itong pinaka-last verse ng chapter 10, ang mga taong ito ay masuwayin, at hindi sila sumasang-ayon sa Diyos ng kanilang sinasalungat, So sa Romans chapter 10 verse 5, For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Inilarawan ni Moses kung ano ang ibig sabihin ng katuwiran at ang katuwiran ng kautusan na kailangan mong gawin lahat, ayon sa nasusulat sa Galatians chapter 3 verse 10. At tignan nyo sa inyong mga Biblia. By the way, every time na mag-aaral tayo sa salita ng Diyos, na i-prepare nyo ang inyong mga Biblia dahil minsan wala ito sa ating screen, sa ating presentation na hindi ko na ilagay. So in verse 10 of chapter 3 ng Galatians, For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law, to do them. Ngunit ang Israel ay nabigong gawin ang bagay na ito. So in Romans chapter 10 verse 6 and 7, But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? That is, to bring Christ down from above. In verse 7, Or who shall descend into the deep? That is, to bring up Christ again from the dead. Sa talatang 6 and 7 ay nagsasabi sa Israel kung ano ang dapat nilang gawin. Ang katwirang nasa pananampalataya ay hindi na kailangang sabihing ibaba o itaas si Kristo, sapagkat si Kristo ay dumating na at siya ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi na kailangang humingi ng isang tanda. Ang Israel ay nakatuon doon sa mga sign and wonders. Ito ang kanilang hinihintay. Nangangailangan sila. Pero dito, hindi na kailangan. Hindi na kailangan humingi ng isang tanda para sa mga Hudyo na naghahanap nga ng isang tanda. Iyon ang ipinapakita sa verse 6 and 7. In verse 8, although ito ay nating nang natunghayan sa nakaraan, so ito ay isang pagbabalik-aral na lamang. In verse 8, But what saith it?
The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. So sabi sa verse 8, napakasimple ang sinabi ni Pablo, no? Ang salita ay malapit sa iyo, no? Maging sa iyong bibig at sa iyong puso. Kung ano ang pinangangaral namin, sabi ni Paul, sa inyo Israel, kung ano ang pinapangaral namin, kailangan ipahayag mo lamang sa iyong bibig, no? Ang Panginoong Yesus, at manalig ka sa iyong puso, no, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, no? Ganoon kasimple ang nais na mapagmahal na Diyos, pero hindi ginawa ng kanyang bayan, no? Ganoon ang pinagagawa niya, na ito ay ipahayag lamang sa kanilang labi na si Kristo, no, ay siya ay muling nabuhay, no? So makikita natin sa ating chart, na which is na napag-aralan na rin natin sa nakaraan, at ano ang ebanghelyo na dapat nilang paniwalaan, which we preach, ang sabi ni Pablo, no, na kanilang ipinangangaral. Ano ba itong ebanghelyo na ito na dapat nilang paniwalaan? Iyan ang tinatawag nating gospel of God, no, o ang ebanghelyo ng Diyos. Makikita ninyo sa screen. At ito ay patungkol kay Kristo, no, bilang anak ng Diyos. Ang content ng gospel of God ay ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos at muling nabuhay mula sa mga patay. Atin itong tinalakay sa nakaraan, di ba? Ito ang ebanghelyo na iniatang kay Pablo para sa isang maikling gawain, no? O itong tinatawag na short work. Makikita natin ito sa Romans chapter 9 verse 28, ano? At doon nung tawagin si Apostol Pablo at si Barnabas, nang inihiwalay sila ng banal na espiritu sa Acts chapter 13, no? So upang ayusin ang nangyayaring kalituan sa mga mananampalataya during the early ministry of Paul. So tandaan, ipinangaral ni Pablo ang mensaheng ito na dapat paniwalaan ng Israel, no? Ang Israel ay hindi na kailangang makakita ng isang himala na ibinaba si Jesucristo mula sa langit o dinalang muli sa langit, ayon sa verse 6 and verse 7, no? So naghihintay sila o naghahanap sila ng miracle, no, o tanda, no? Ang kailangan lang nilang gawin ay aminin, ano, at ipahayag sa kanilang bibig ang tungkol sa ipinangangaral ni Pablo patungkol sa ating Panginoong Yesus, no? So in chapter 13, makita na, verse 13, ang sabi niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesus ay maliligtas. Ito ang simpleng paraan na nais ng Diyos para makita ang kanilang pananampalataya, no? Pero ito ang tunay na problema ng Israel. Ito ang tunay na problema ng Israel ay makikita natin sa susunod na talata, no? How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano nga sila tatawag sa kanya kung hindi nila sinasampalatayanan, no? At paano sila magsisimpalataya sa kanya na hindi nila narinig? At paano sila makaririnig kung walang mangangaral? Iyon ang sinasabi ng talata. Kung paano nila ang tunay na problema ng Israel ay ganito, ay kung paano nila ipapahayag kung hindi naman sila naniniwala sa kanya. So, paano nila ipapahayag kung hindi sila naniniwala, no? Iyon ang mensahe ng chapter 10, no? Anyway, take note, makikita natin na ang mensahe ito sa chapter 10 ay hindi kung paano maliligtas ang isang mananampalataya sa dispensation of grace o sa ating panahon ngayon, ano, na malimit. Ito ay ginagamit upang ang isang tao ay bahaginan ng ebanghelyo sa panahon na ito, no? Tandaan, maaring ang ibinabahagi natin sa mga tao ay biblical, no? Tandaan natin ito, no?
Maaaring ang ating sinishare sa ibang tao ay biblical, no? Nasa salita ng Diyos. Sabalit, maaaring ito ay hindi dispensational, no? Maaaring hindi angkop, no? Lagi nating isaisip kapag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, mahalaga na makita natin kung sino ang kausap nito. Dahil ang Diyos ay nangusap sa tao sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, ano? Lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay katotohanan, no? Ito ay atin ang napag-aralan before sa timeline, no? At ang lahat ng mga ito ay naisulat para sa tao. Lahat ng katotohanan na yan in all the scriptures para sa tao, no? Naisulat para sa lahat ng tao, no? Pero hindi lahat ng katotohanan dito ay nauukol para sa iyo at para sa akin, ano? Sa mga unang kabanata sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, no? Ay naipakita na niya kung paano maligtas, no? Maliligtas ang isang tao. Sa una ay pinakita sa chapter 5, no? Sa verse 1, no? Babasahin ko sa inyo at inyong titignan sa inyong mga Biblia kung mayroon kayo. Romans chapter 5 verse 1. Bago tayo dumating sa chapter 10 na ang chapter 10 ay para sa bansang Israel lamang, no? 9, 10, and 11. So, hindi na natin kailangang gamitin yun para ipangharal at ang mga tao sa kasulukuyang panahon ay upang sila maligtas. Dahil si Apostol Pablo ay mayroon na siyang binahagi kung paano maliligtas ang isang tao sa Romans chapter 5 verse 1. Makikita natin dito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung paano ang pagpapawalang sala ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Pangalawa, sa chapter 6, makikita natin sa chapter 6, ay itinuro ang ganitong tungkol sa pagkakilanlan kay Kristo, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay inilibing na kasama ni Kristo. Inyong tignan sa Romans chapter 6 verse 1 up to verse 5, no? Or verse 6. Ang sumampalataya sa Kanya ay inilibing na kasama ni Kristo, no? Sa bautismo naman, ikaw ay ibinangong kasama ni Kristo upang lumakad sa panibagong buhay. Maraming mga mananampalataya sa panahon natin na ngayon na ginagamit itong metaphorically sa water baptism, no? Pero hindi, pero ibang bautismo ang tinutukoy dito, no? Hindi water baptism, no? Bibigyan natin ng emphasis ang bagay na yan na ito sa ating pag-aaral sa ibang araw, no? Bibigyan natin ng detailed or emphasis sa ibang araw. So sa ating pag-aaral dapat hatiin, ano, ng wasto ang salita ng katotohanan. At kailangan nating manatili sa konteksto sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Romans chapter 10 ay tungkol sa nangyari, no? Ulit ko lagi ito, at nangyari sa Israel sa kanilang pagbagsak. Marahil ilang beses na ninyong narinig ito, yung 9, 10, and 11 ay hindi ako nagsasawang sabihin sa inyo dahil ito ang pangyayaring ito ay isilingit ni Pablo ang 9, 10, and 11, which is parenthetical chapters na patungkol to sa pagbagsak ng Israel, ano? Sa katunayan, ang Romans chapter 10 ay particular na kung bakit sila nahulog. Nahulog sila dahil hindi tama ang kanilang puso, no? Makikita natin dun sa chapter 10, ano? Nahulog sila dahil hindi tama ang kanilang puso. Nahulog sila dahil nakipagtalo sila sa Diyos. Sa verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed, no? And how shall they believe in him? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? May tanong ulit si Apostol Paul dito, no? Paano sila maniniwala sa kanya na hindi nila naririnig na mabuti, no? Pero
Ito hindi naman sa hindi nila narinig actually. Hindi naman dun sa hindi nila narinig. Kung ating pansinin ang verse 18, hindi nga ba nila narinig? Tingnan natin ang talatang 18, ano? So, sabi niya rito, sa Romans 10 verse 18, But I say, have they not heard? Yes, verily. Their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Ang kanilang tinig, ano? O ang pangaral ay umabot sa buong kalupaan, ano? At ang kanilang mga salita hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang sinasabi ng verse 18. Kaninong tinig? No? Kanino ba itong tinig? O kanino itong mga boses na ito, no? Ang tinig ng mga kasulatan, ano? Makikita natin doon sa mga salita ng Diyos, ano? May sinasabi ang ating Panginoong Yesus tungkol sa pagsasaliktik sa katotohanan, ano? Ang sabi niya, search the scriptures for in them you think you have an eternal life. So doon makikita natin, ang sabi niya, ang tinig ng mga kasulatan at ng mga propeta, ano? Ang tinig ni John the Baptist, no, nung siya ay nangaral sa wilderness, ano? Ang tinig ng Panginoong Yesus nung siya ay nangaral, ano? Sa kanyang 3 years ministry, ano, on earth. So, sa pangangaral ni Pedro, no, pagkatapos ng ating Panginoong Yesus ay namatay dun sa krus, no? At isa pang dahilan ng Israel paano sila makakarinig kung walang mangangaral. Ngunit ang Israel ay may mga mangangaral, no? Mayroong nangaral sa kanila. Sa madalit salita, hindi 'yon ang kanilang problema, no? Hindi 'yon ang naging problema. Pansinin natin ang verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, ano? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Paano sila mangangaral, ano? Maliban kung sila ay isinugo, no? Gaya ng nasusulat at may mga ngaral, ano? Na ipinadala sa kanila. Gaya ng nasusulat na how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Ano ang pagkaganda, no? Ng mga paa nila na nangangaral ng ebanghelyo, no? Ng kapayapaan at nagdadala ng masayang balita na mabubuting bagay, no? Take note, ang ebanghelyong ito ng kapayapaan ay hindi ipinangaral sa atin ngayon, ano? In our present day. Kung ano ang ipinangangaral natin ay ang ebanghelyo ng pakikipagkasundo sa Diyos, no? Yung gospel of reconciliation, maging matuwid sa Diyos. Yun ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ano? Ng pananampalataya. Upang mailigtas mula sa galit na darating, yun ang layunin ng biyaya ng Diyos na ipinangangaral natin sa panahon natin, ano? Sa panahon ngayon. Verse 16, But they have not obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who had believed our report? Sa talatang ito, malinaw na hindi naniwala ang iba, no? Tiyak na hindi ipinahayag ng kanilang bibig, no? Ang Panginoong Yesus at naniniwala sa kanilang puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. In verse 17, ang sabi niya rito, So then faith cometh by hearing and hearing of the Word of God, no? O by the Word of God. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At talatang ito ay tiyak na isang sakdal, no? Ito ay isang tiyak na sakdal laban sa Israel sa araw na iyon, no? On that time na ito ay isang indictment, no? Laban sa Israel sa araw na iyon, sa pagbagsak ng Israel. Sa talatang 17, hindi ba ito ang ginagawa ng salita ng Diyos? Tingnan natin na ang pananampalataya ay dumarating sa pandinig, no? Tama ba? Tama ba yun? Ang sinabi niya na, so dapat may pananampalataya sila, di ba? Pero tignan natin ang sinasabi ng susunod na talata sa verse 18. What I say, have they not heard? Yes, verily. Their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.
Sabi niya, hindi ba nila narinig? Kung ang pananampalataya ay nagmumula sa pamamagitan ng pakikinig, no? Hindi ba't sila ay nagkaroon ng pananampalataya dapat? Dahil yun ay kanilang narinig? Paano wala silang pananampalataya? Kung ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, sinasabi ni Pablo kung ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung iyan ang ibinubunga ng salita ng Diyos, hindi ba nila narinig? Kaya idinadagdag ni Paul sa kanilang, idinagdag ni Paul, no? Sa kanilang pagkakasala, no? Makikita natin sa verse 19 ngayon, ano? So, but I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are no people, no? And by a foolish nation, I will anger you, no? Nabigyan na nating pansin ang sa nakaraan kung sino itong no people, no? And foolish nation. Ito ay referring to the little flock, no? Itong no people, no? Sa mga verse, sa mga sumusunod na pag-aaral, probably verse 16 hanggang 19, ating makikita itong mga term na ito at ating babalikan, no? Pero ngayon ayaw kong itong balikan muli, no? So in short, yung no people, tandaan natin, and foolish nations, foolish nation, sorry. By the way, pag nakita ninyo in the Word of God, yung word nation without S, it is referring to Israel, no? Pag nakita naman natin na with S, referring to the Gentiles nation. So itong nation na ito referring to the little flock, no? Yung mga nanampalataya during the time of our Lord na siya ay nangaral at after his death nung nangaral yung mga apostle, no? So, ngunit sinasabi ko, hindi ba alam yun ni Israel? Hindi ba nila alam yun ni Israel? Oo, alam nila, no? At narinig nila na dapat silang magkaroon ng pananampalataya. Alam nila na sila ay may kasalanan, ano? Ang sinabi ni Paul sa problema ng Israel ay nasa verse 21. Ito ang sinasabi ni Pablo sa verse 21 at ito ang kanilang problema ng bansang Israel. So makikita natin sa verse 21, but to Israel he saith, all day long I have stretched forth my hands into a disobedient and gainsaying people. Ito ang tunay na sa kabuuan, ano? Ang problema ng Israel ay sila ay disobedient and gainsaying people. So, sabi nga niya dito sa verse 21, ngunit sa Israel ay sinasabi niya, buong araw ay inuunat ko ang aking kamay sa isang masuwayin, ano, at mapaghimagsik na bayan, ano. Sila ay masuwayin at sumasalungat sa nais ng Diyos. So, muli ang Romans chapter 10 ay hindi tagubilin kung papaano, no, maliligtas bilang isang member ng body of Christ sa panahong ito. Ang kabanatang ito ay tungkol sa akusasyon, ano, laban sa Israel. Ito ay isang akusasyon sa Israel at nagpapaliwanag kung bakit sila nahulog, ano. So, narinig nila ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig. Alam nila iyon pero hindi nila pinaniwalaan, ano? Dahil hindi nila ipinahayag sa kanyang bibig ang Panginoong Hesus. Hindi sila naniwala, no, sa kanilang puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Dahil hindi sila tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya doon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero hindi sila nanampalataya at hindi sila tumatawag, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Kahit sa kasalukuyang panahon, makikita natin, pwede ninyong i-research, isang maliit lamang na porsyento sa bansang Israel, ano, sa panahon na ito na naniniwala kay Jesus Christ, ano? Dahil ang ebanghelyo ng kapayapaan ay ipinangaral sa kanila pero hindi lahat sumunod sa ebanghelyo.
dahil narinig nila ang mga sugo ng Diyos, ano? Dahil tinanggihan nila ang mensahe ng Diyos. At bakit? Kaya inuunat ng Diyos ang kanyang kamay sa bunga araw sa mga taong ito sa loob ng mahabang panahon, ano? Sa loob ng mahabang panahon na inunat ng Diyos, no, ang kanyang mga kamay, no? Pagkatapos ng mga ito sa Romans chapter 10, muling nagtanong si Apostol Paul, no? After Romans chapter 10, muli itong nagtanong ang ating apostol, no? So ngayon, ang ating uumpisahan ngayon ang Romans chapter 11 verse 1, at ito ang kanyang tanong. I say then, sabi niya in verse 1, no? I say then, hath God cast away his people? So, God forbid, for I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Iyan ay isang logical na tanong, no, ni Pablo matapos maibigay ang isang sakdal sa Israel. So ang chapter 10, it is an indictment, o sakdal laban sa bansang Israel, ano? Hindi sila naniwala sa dapat nilang paniwalaan, ano? Hindi sila umamin na tinanggihan nila ang Diyos at sinalungat ang kanyang sinabi, ano? So iisipin mo ba na pagkaraan, ano, ng maraming taon, no, from the time of Moses, makikita nyo sa ating sa ating screen, sa time of Moses diyan, hindi ko maituro, no. Anyway, at and the prophets, ano, hanggang sa mga propeta, until the time of Stephen ay sinabi ng Diyos, until the time of Stephen na nang siya ay mamatay dun sa cross, ano? Sinabi ng Diyos, iisipin mo ba ito na sinabi ng Diyos sa kanila na halika at sama-sama tayong mga tuwiran, ano? Come, let us reason together, ano? Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay kasing pula, no? O ay magiging puti, no? Tulad ng niebe, ano? Meron pa siyang sinabi, o gaya ng inahing manok na titipunin ang kanyang mga sisiw, ano? Gayon po kayong titipunin Israel, ano? Ang pagkikitungo ng Diyos sa mga taong ito na paulit-ulit, ano? Kahit na pagkatapos na nilang patayin, ano? So ipinatay ang ating Panginoong Jesus doon sa cross, no? After the death of Christ, no? At bago sumilang ang isang bagong dispensation, ano? After the death of Christ, actually after the death of Christ, mayroong isang dispensation, ano? Sana, no? Yung body of Christ, pero binigyan sila ng isang pagkakataon, ano? Ito yung tinatawag nating extension of mercy na ating tinunghayan sa ating mga nakaraang pag-aaral. So itong extension of mercy sa Israel, ito ay from the death of Christ up to the death of Stephen, eksaktong isang taon, ano? Ito ay nagre-refer doon sa fig tree, kung inyong natatandaan. So ayaw ko na lang in detail kung ano yung the parable of the fig tree, nang siya ay naghahanap ng isang bunga ang ating Panginoong Yesus sa fig tree, wala siyang nakita. So binigyan sila ng extension of 1 year, ano? Sabi niya puputulin na sana itong fig tree, pero sabi nung husbandman, sabi niya ay bigyan pa ng 1 taon, at ito ay kanyang lalagyan ng pataba, at after that, kung hindi ito magkakabunga, he will cut it down, no? So puputulin ito, no? Ito ang nangyari sa bansang Israel, no? After the extension of mercy, hindi kinilala ang Diyos, at ang si Esteban ay kanilang pinatay. That is the time of the fall of Israel, no? Doon siya nahulog, no? So pagkatapos ng lahat ng yon, ano, ay nagtanong muli si Pablo ng isang logical na
tanong, no? Itong sa verse 1, ano, ulitin natin. I say then, sabi niya, hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Sinabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag sana, sabi niya, no? Sapagkat ako rin ay isang Israelita, sabi ni Paul, sa binhi ni Abraham, sa lipi ni Benjamin. Bakit? Dahil ang Diyos ay may pangako, no, na kailangan niyang tuparin. Ngunit may isa pang talata na ating makikita sa Romans chapter 11. Ito ay masasabi nating ito ay kabaligtaran ng talatang 1, no, chapter verse 1, ano. Kung titingnan natin, ito ay parang ito ay kabaligtaran, ano. In verse 50 nating babasahin, for if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Yun ang sinasabi niya, no? Kung titignan natin, ito ay basahin yung paulit-ulit at tignan nyo, ito yung magkasulangat, ano? Kung titignan natin. Sapagkat kung ang pagtataboy sa kanila ay pakikipagkasundo ng sanglibutan, so ano ang magiging pagtanggap sa kanila kundi ang buhay mula sa mga patay? Ngayon, ang dalawang talatang ito ay magkasalungat, no? Kung titingnan natin sa isa't isa, no? Ito ay madalas na nagiging paksa sa pag-atake, no? Kapag ang mga tao ay naghahanap ng isang bagay upang punahin ang Biblia, no? Ang mga umaatake ay gagamitin ang dalawang talatang ito dahil ito ay tila ganap na magkasalungat sa isa't isa. So, mayroong magkakahiwalay na pananaw o nagtatanging interpretasyon sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Actually, ang chapter 11, makikita natin sa ating pagpapatuloy na pag-aaral ay napakaraming mga mabubuksan na controversial verses na maaaring ma-encounter natin dito, mga kapatid. At sana ay inyong sundan ito dahil ay napakahalaga, no? Napakahulaga o napakaganda rin ng makita natin, no? Itong buong chapters ng Romans chapter 11 na patungkol na may kaugnayan sa eternal security ng isang mananampalataya, no? So dito balikan natin ang ating tinatalakay. Mayroong magkahiwalay na pananaw, no, o natatanging interpretasyon sa bahaging ito. There's a controversial. Dito pa lamang mayroon ng mga controversial, no? Ito sa banal na kasulatan, ano, sa Romans chapter 11. At ito ay ang pagkakaibang pananaw dito ay sa Grace Churches believers pa lamang, ano? Pag sinabi natin Grace believers, yung mga under grace believers, no? Lahat ng mga mananampalataya na they believe tayo ay naligtas sa biyaya, no? Dito pa lamang ay magkakaiba na ang pananaw patungkol dito, no? Hindi naman kailangan nating maging dogmatic, ano? Kapatid, hindi naman kailangan na maging dogmatic tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito, no? Ang kailangan lang natin ay isang bukas na kaisipan, ano? O broad-minded, ano? Lahat ng tapat na nag-aaral sa banal na kasulatan ay binigyan ng kakayahan ng Diyos, ano? Lahat tayo, ano? Every Bible believers, ano, ang Diyos ay binigyan ng kakayahan, ano? At hindi natin sila pwedeng hamakin, ano, na mali sila at tama ang sa iyo o sa akin. Madalas pagka hindi naaayon ang ating pananaw sa pananaw nila ng iba, ang nangyayari, ang tawag sa iyo heretics, no? Ito yung theological error. Mayroong mga ganong mga terms, no, na ginagamit, ano? So, huwag nating hamakin ng mga ibang mga kapatid, ano, sapagkat sila rin ay mayroong mga abilidad o ibinigay ng Diyos sa kanila, no? Sa kanyang biyaya ng ating Panginoon, ano?
So, tandaan, ang konteksto natin sa Romans chapter 9, 10, and 11, nandito na naman tayo dun sa konteksto, no? Lagi nating tandaan, no? Ako ay nananatili, no, sa posisyon kung paano nahulog ang bansang Israel. At ang kontekstong ito ay hindi nagbago sa 3 kabanata na ito. Our context here is the fall of Israel, no? 9, 10, and 11. So, ang talatang isa ay, tandaan, ito, balikan natin na ito. Sa 11 verse 1, ang talatang ito ay tumutukoy sa Israel sa individual na batayan. Ano? In verse 1, ito isang individual. Ang talatang 15 naman ay tumutukoy, no, sa Israel sa isang pambansang batayan. Ano? So, pansinin natin yung verse 1 at pagbibigay diin sa salitang I, ano? Yung I say then, sabi niya, for I also, no? So dito makikita natin yung salitang I na isang personal na panghalip at ito ay isahan, no? Sa madaling salita ay hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga tao sa isang individual, no? So nakita ninyo yung point sa verse 1, hindi niya itinakwil ang kanyang bayan o kanyang mga tao individually, no? Sa batayan natin, sa individual na batayan, no? Dahil bawat isa sa kanila na tumanggi sa kanilang Mesiyas, to their Messiah, ay nakakuha ng pagkakataon na maniwala, no? Kailan? So, makita natin ito doon sa isang maikling gawain, no? Alalahanin, ang gawaing nangyari sa mga araw na yon ay para sa isang individual, no? Para sa isang individual. Nabatayan, ang mga taong ito ay may pagkakataon, ngunit sa maikling panahon lamang, ano? Sa takdang panahon na tinatawag natin na aking inuulit-ulit na binabalikan ay yung short work. Itong short work na ito, di ba? Ito ang ibinigay ni ating Panginoong Yesus kay Pablo, no? At ito rin ang inireveal na sila ay hiniwalay ng banal na espiritu para sa isang maikling gawain. Sa 11 naman o sa 15 naman, ating muling babasahin, for if the casting away of them, referring to Israel, of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? So, kung ang pagkakatapon sa kanila ay ang pagkikipagkasundo ng sanglibutan, ano? Ano ang magiging pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? So, in verse 11, no? I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through they fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. Sinasabi ko nga, natisod ba sila upang sila mabuwal? Huwag sana, sabi niya. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pagkahulog ay dumating ang kaligtasan sa mga hentil, no? Upang sila ay pukawin sa paninibugho. Yung iba, madalas, pag nakita nila yung salitang hentil, nandito yung mga hentil. Ang pagkabanggit ng hentil dito, ito ay hindi pa panahon para sa kanila, no? Wala pa ang body of Christ at that time, ano? Dahil ang Israel sa panahon na yon, siya ay nahulog. Ito ay isang pangyayari na ikinukwento ni Apostol Pablo, ang pangyayaring nangyari sa bansang Israel, ano? That time, ano? During that time, no? So, nabanggit nila ang hentil dito dahil sa panahon na yon, ang pintuan para sa bansang o sa mga hentil, ito ay bubuksan. Yun ang ibig niyang sabihin dito, no? So,
So, ipakita natin, after the extension of mercy, so marahil, ipinakita ko ulit itong extension of mercy na ito. Kung maaalala ninyo sa ating previous lesson, nabanggit ko na rin kanina na ito ay yung pagpapalawig, no? Binigyan ng Diyos upang extension sa kanila upang sila ay magsisi, no? Pero hindi nila ito ginawa at sila ay bumagsak, no? Ang bansang Israel ay bumagsak. So, balikan natin yung ating naputol na short work. Nang makakilala si Pablo sa ating Panginoong Hesus, balikan natin ang ating Panginoong o ang ating Apostol Pablo ay nakakilala sa Panginoon, no? At sa kanyang early ministry, no? Inalaan siya sa isang maikling gawain. So, sana, I hope, na nasusundan na kahit papano ang ating pag-aaral, no? About dito sa short work na ito. Before, hindi ko nakikita itong short work na ito, no? Hindi ko maintindihan sa aking buhay, sa aking pag-aaral sa salita ng Diyos, no? So, sa kanyang early ministry na ibinigay kay Pablo itong tinatawag nilang short work, no? Para sa individual, no? Para sa individual ito. Bilang isang bansa, no? Bumagsak ang Israel. Yun ang chapter, yun ang verse 15. Itong verse 1 na ito, binigyan sila ng individual na pagkakataon, no? So, bilang isang bansa, bumagsak ang Israel doon mismo, no? Sa hindi pagtanggap kay Kristo. Ngunit individually, nang dalhin ni Pablo ang munting kawan, no? At ng munting kawan, no? Si Pablo at ang munting kawan, no? Sila, yung mga mananampalataya that time, at ipinangangaral nila ang gospel of God, no? O yung ebanghelyo ng Diyos sa sinagoga, no? Sila ay pumapasok sa mga sinagoga, no? At ito ay nilalaman. Ano ba nilalaman ng gospel of God? Before atin na tinalakay ito, makikita natin sa Romans chapter 1, no? Verses 1 to 4. So, at ito ang nalalaman ng ebanghelyo ng Diyos, na kung sino si Jesucristo, who is Jesus Christ, He is the Son of God, At ang pagkabuhay niyang muli mula sa mga patay, iyon ang ebanghelyo ng Diyos. That time, no? Sa early ministry ni Paul, nang siya ay tinawag para dito siya may klinggawain na ito, no? Pagkatapos sila ay pinalayas mula sa sinagoga, no? Sila ay pinalayas. So, 1 Corinthians chapter 7 verses 18 to 20. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised. 19. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Naputol yung ang ating talata, no? So, ganito inayos ni Pablo ang kalituhan sa mga mananampalataya noon, no? Natatandaan natin ng ating pag-aaral, no? Kailangang manatili ang sinumang tao ayon sa kanyang pagkatawag. Kung siya ay isang tuli, huwag na siyang maging dituli, no? Kailangan manatili na siya bilang isang tuli, no? Kung tinawag siya mula sa di pagtutuli, no? Hindi na niya kailangang magpatuli, no? So, hindi na kailangan yung tuli ka o hindi ka tuli, no? Sapagkat ang pagtutuli at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, ano? Ayon kay Paul, ano? Nang after the revelation of revelation ng ating Panginoong Hesus tungkol sa bagong misteryo, no, na inihayag kay Pablo, no? Kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Iyon ang mahalaga, no? So, manatili ang bawat tao sa parehong pagkatawag, no? Kung saan ka tinawag, manatili ka doon. Bilang pambansa, ito, no? That is individual, no? Nagbinigyan sila ng pagkakataon ng Diyos, ano?
doon sa maikling gawain ngayon, no? Ibinahagi ni Pablo at ng Munting Kawan, no? Pero bilang pambansa, sila ay bumagsak, ano? Sila ay bumagsak. Nang hindi nila, nang ni-reject nila ang ating Diyos, no? Ni-reject nila, no? Maging ang ating Panginoon ng Jesus, siya ay pinako sa krus. After that, ang pangangaral ni Apostol Stephen, no? Kanila ring pinapatay, no? So, individually, pagkatapos ng pagbagsak na yon ng Israel, sila ay binigyan ng pagkakataong magsisi. So, ganito ang itinutukoy ng verse 1 at verse 5, no? Verse 1 at verse 5 o verse 15, no? Hindi iyon magkasalungat. Verse 1 is individually, no? Ang basihan dito. At ang verse 15 naman ay national, no? Ang basihan, no? Habang patuloy nating pinag-aaralan, no? Ang chapter 11, kapatid, maaring mayroon kang makikita na hindi ayon sa ating traditional na natututunan, ano? Sa ating mga previous na ating pakikinig sa mga pag-aaral, ano? Or ang iyong personal na pananaw na iiba. So, ang aking ibinabahagi ay ayon lamang sa nakasulat sa salita ng Diyos na kailangan nating itong suriin, ano? Hindi ko ito pinipilit ang pananaw na ito. Ito ay isang pagbabahagi lamang at ating suriin ang salita ng Diyos, ano? Ayon sa kanyang sinasabi, ano? So, Romans chapter 11 verse 2. So, we will proceed, ano? In verse 2, God hath not cast away his people, which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying, hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na kanyang nakikilala noon pa man, ano? Hindi ba ninyo alam kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paano siya namamagitan sa Diyos laban sa Israel, na nagsasabi na dito makikita natin sa verse 2, malinaw na hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, ano? Muli sa mga talatang ito, ginagawa muli ni Pablo ang kanyang ginawa sa kabanata 9 hanggang 10. Bumanggit sa lumang tipan ng isa pang propeta, no, na si Elijah. Titignan natin dito ang umiiral na mga kondisyon na nagudyok sa Diyos upang ipadala si Elias kay Haring Ahab, no? Ang kwento na ito makikita natin sa 1 Kings chapter 17 to 22, no? Kung ating sasaliksikin, ano, mula sa lumang tipan, 1 Kings chapter 17 up to chapter 22. Sa panahong iyon, makikita natin ang umiiral sa kanilang saloobin, ano? Sa puso at espiritual, ano? Kung paano ang naging korupsyon sa mga nagdaang hari, no? Na naging dahilan sa Israel upang sila ay magkasala, no? So, ang pangyayaring yon, ang nagaganap sa panahon na yon, sa kingdom o sa mga hari na saling-saling hari, ito ay puro mga korupsyon, ano? At nag-lead para ang bansang Israel ay magkasala, no? Ito ay kapareho din ng saloobin ng puso at espiritual ng kalagayan noong si Jesucristo ay dumating sa mundo para sa bansang Israel. Kung i-compare natin, ano? Karaniwang iniisip na si Elias ay nananalangin laban sa Israel. Sinabi naman ng Romans chapter 2, di ba? At ang kanyang panalangin ay para sa kanilang pagkawasak, ano? Dahil siya ay nagreklamo laban sa Israel. Ito ang karaniwang nasa isip ng tao, no? Nang si Elijah siya ay nanalangin para sa pagkawasak ng bansang Israel. Sa Romans chapter 11 verse 3, sabi niya rito, Lord, they have killed thy prophets. Ito pa rin yung sa panahon ni Ahab at ang sinasabi ni Elijah sa Panginoon, Lord, they have killed thy prophets
and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. So, nahanap nila ang aking buhay, ano? Kasi sabi ni Jezebel, after na si Elijah ay pinagpapatay niya yung mga yung mga prophets ni Baal, kinabukasan nagsumbong si Ahab sa kanya, yung kanyang asawa na at binigyan siya ng warning na siya ay papatayin, no? Kaya sabi niya rito, they seek my life, no? So, Panginoon, sabi niya, kanilang pinatay ang iyong mga propeta, no? At ibinagsak ang iyong mga dambana, no? At ako'y naiwang mag-isa, sabi ni Elijah, at hinahanap nila ang aking buhay, no? Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng panahon ni Elijah at ng munting kawan, no? Elijah is during the time in the Old Testament, no? At ng munting kawan, ano? Sa pagbagsak ng Israel ay matatagpuan sa mga salita na ito. Dito sa praise na to, ating makikita, ako ay naiwang mag-isa, sabi niya, and I am left alone, sabi niya, no? Ako ay naiwang mag-isa at inahanap nila ang aking buhay and seek my life and seek my life. Ito ang naramdaman ng munting kawan. Si Elias o si Elijah, ang kanyang nararamdaman sa panahon na yon, naramdaman din na sa panahon ng munting kawan, ano? Yung munting kawan na yon, yung Church of God, ano? Ito yung mga little flock, no? Na hinahanap ni Saul, no? Ito yung mga kanyang inuusig, ano? Hinahanap ang kanilang buhay dahil nais niyang pagpapatayin, ano? Magpapatay ni Saul, ano, sa panahon na yon, ano. So, nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoong Yesus, no. So, ganun katindi si Saul, ano. Hinahanap niya, inuhusig niya yung munting kawan, yung Church of God, ano. Sa Romans chapter 11 verse 4, but what saith the answer of God unto him? Elijah, I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. So sabi niya rito, ngunit ano ang sinasabi ng sagot ng Diyos sa kanya? So ako ay naglaan, sabi niya, sa aking sarili ng 7,000 lalaki, no, na hindi nagsiluhod sa larawan ni Baal. Ang tugon ni Pablo sa mga bagay na ito ay sa talata 4, no, in verse 4, no? Ang sagot ng Diyos, siya ay naglaan ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod sa image ni Baal, no? Ang sabi ng Diyos ay hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, Elijah, no? Ang konsepto ng remnant, no, ay inuulit-ulit, ano, muli sa Romans chapter 9, 10 at 11, ano? Ang ating bubuksang muli. So, ito yung sinasabi na remnant in Romans chapter 11 verse 4. Yun yung reserve, no? So, sa Romans chapter 9, 10, verses 27 to 29, aking muling basahin, Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Verse 28, for he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodom and been made like unto Gomorrah, no? So, yung left as a seed, referring din sa mga remnant, ano? Ang mga malalabing ito ay palaging tumutukoy sa maliit na kawan. Remember that? In 9, 10, and 11, yung malilit na kawan na ito ay tumutukoy sa yung nalabi, ano? Ang salitang nalabi, remnant, na ito ay matatagpuan 92 times, no? Sa KJV. At minsan ay hindi ito tumutukoy sa katawan ni Kristo, no, or the body of Christ. Ang mga remnant ay hindi yung body of Christ, no?
Dalawang beses gumamit si Pablo sa kanyang mga sulat. Sa 11:4, but what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. No? Ngunit ano ang sinabi ng Diyos o ang sagot ng Diyos sa kanya? Ako'y naglaan sa aking sariling 7,000 lalaki. No? Makikita sa verse 5, even so then at this present time, sa panahon nila na yon, no? Hindi sa present time na ngayon, ano? Also, there is a remnant. Yun ang sinasabi ni Paul sa mga little flock, no? According to the election of grace. Gayon din naman sa kasalukuyang panahon ay mayroong nalalabi o remnant ayon sa pagkahirang ng biyaya. Katulad sa panahon ni Elias ay mayroong ding nalabi, ano? O natitira, no? Ang munting kawan, ano? Ayon sa paghirang ng biyaya. Tandaan, ang munting kawan or little flock ay mga ilang sumampalataya mula sa kabuuan ng Israel at tinawag ding Church of God, no? Na inusig ni Pablo nang hindi pa siya o ni Saul, no? That time ang pangalan ni Paul is Saul, no? Hindi pa siya napalitan ng pangalan, ano? Nang hindi pa siya sumasampalataya kay Jesus, no? So muli nating balikan itong illustration natin sa maikling gawain na ibinigay ng Diyos kay Pablo, no? Katulad ng sinabi ko, ang munting kawan ay mga mananampalatayang Hudyo, no? At nagpatuloy pagkatapos ng pagbagsak ng Israel, no? At naroon sa mga unang araw ng ministeryo ni Pablo. They are there, sila ay nagmi-ministry, no? Sa kasakuyang panahon na ginamit ni Pablo ang mga salitang yon, ay makikita ang mga pangyayari na yon sa Acts chapter 20. Sa pagsulat ng Book of Romans, may mga bagay na nagsisimula ng maunawa ng lahat tungkol sa bagay na inuutos kay Pablo. Siyempre, meron na nakakaunawa noon, nakakaintindi na, no? Sa patuloy na pangangaral ni na Pablo, ito yung tinatawag natin short work na inuulit-ulit ko lang para ito ma-recall sa atin sa ating pag-aaral, no? So, sa Romans chapter 9:28, for he will finish the work and cut it short in righteousness, no? Because a short work will the Lord make upon the earth, no? So, ang pangangaral ni Pablo sa Gospel of God, yan, no? So, sa kanyang pangangaral sa Gospel of God with the justification by faith, ito yung Gospel of uncircumcision. Kung matatandaan ninyo, sa Galatians chapter 2 verses 8 and 9, buksan ninyo doon, there is a distinction between Peter and Paul na si Peter ay pumunta sa mga circumcision, no? Kasama sina John and James, no? Whereas si Pablo, siya ay pumunta sa mga uncircumcision, ano? So, ang pangangaral ni Pablo sa Gospel of God na aking balikan natin, no? With the justification of faith, Romans chapter 5 verse 1, ito yung tinatawag nating Gospel of uncircumcision, no? Si Pedro naman ang pinangaral again yung Gospel of God with the repentance and baptism for the remission of sins. Acts chapter 2 verse 38. No? Ito ay ang Gospel of circumcision. Sa pamamagitan ng illustration, inilagay nila ang kanilang pangangaral sa isang paikras. Doon sila, no? Ang mga sumasampalataya sa pangangaral ni Pedro ay sumama sa mga munting kawan, no? Nasa left side ng ating screen. Yung mga Jews, no? Na sumampalataya, sila ay nasasama sa kinasepas ng mga little flock, no? Ang mga sumampalataya sa pangangaral ni Pablo ay sumama sa kanyang grupo ng kalaonan ay tinawag na Body of Christ.
makikita nyo sa right side ng ating screen. So, ito ang naging pundasyon ng katotohanan. Kahit sino ka pa na pagkatapos ng kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Kristo, at siya ang anak ng Diyos, no? Iyon ang pundasyon o yung pangunahing katotohanan na itinuturo during those days, no? So in Romans chapter 11 verse 5, even so then at this present time, no? At tinutukoy niya rito hindi in this present time, in those days, no? During the time of Paul, no? During the time of early ministry of Paul, at ang pagbagsak ng Israel, no? Even so then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Gayon din naman sa kasalukuyang panahon ay mayroon nalabi o remnant ayon sa pagkahirang ng biyaya ng sabihin niya sa kasalukuyang panahon. Si Pablo, kung titignan natin ito, ay nasa 20 taon na sa ministeryo. Saan mo makikita sa Biblia yon? Marahil ito yung tanong, no? So, paano natin nalaman yon? Pwede kayong gumawa ng inyong personal na research regarding chronology. So, sabi ko nga sa inyo, ang ating pag-aaral is comparing scripture to scripture. Hindi naman natin na mayroong mga chronology sa mga maraming mga scholars na kaya bigyan nyo din ng pagkataon ang inyong personal na research, no? Si Paul ay inaresto sa daang patungo sa Damascus noong AD 34. AD 34 nung siya ay naaresto, no? Nang siya ay magkasalubong sila ni pinagtatanong ang ating Panginoong Yesus si Paul, no? While siya inuusig. That is AD 34, no? Siya ay nasa Corinto sa Acts chapter 19, no? Sa Acts chapter 19 noong AD 54. At ito ay 20 taong nakaraan, ano? After na siya ay makakilala kay Jesus Christ. Pagkatapos ay sinulat niya ang 1 Corinthians during AD 59. Pagkatapos ang karanasan niya na makita si Jesus sa daan ng Damasco. Ang mga aklat ng Roma o ay sinulat sa mga gawa 20 na noong AD 60. Bali 26 na taon o 26 na taon ang nakalipas mula AD 34 nang ma-encounter niya si Jesus sa Damasco. Ngayon, siya ay nagsimulang magsulat sa aklat ng mga taga-Roma. Nagsimula niyang sabihin siya ay hiniwalay sa ebanghelyo ng Diyos. Basahin na lang ninyo ang Romans chapter 1 verses anyway nandito sa ating at siya ay pumunta muna sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Grego. Sa unang kanyang pagkakilala sa Panginoong Yesus, sabi niya, kung babasahin ninyo yung Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Jews. So, yun ang una siyang pumunta sa mga Hudyo. In Romans chapter 1 verses 1 and 2. So, bakit tayo napunta rito, no? So, ito yung nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo, no? Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. He was separated unto the gospel of God, no? Which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. So, si Pablo na alipin ni Yesu Cristo, tinawag upang maging apostol, no? Actually, he became apostle to the Gentiles, no? Nakahiwalay, no? Sa ebanghelyo ng Diyos. He was separated sa gospel of God, no? Na pinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. Alalahanin nung sumulat siya sa mga taga-Korinto, no? Na siya ay sumulat sa mga taga-Korinto. Kailangan niyang isulat ang ilan na sinasabi ninyo na ako ay kay Pablo, ang ilan sa inyo ay ako kay Apollos, ang ilan, sabi niya, ay nagsasabing ako kay Cephas, at ang ilan
ay nagsasabing ako kay Kristo. Sa oras na yon ay may mga kalituhan, ano? Inyo bang naalala sa ating pag-aaral sa mga mananampalataya during that time, ano? At tanging si Pablo lamang, no? Tandaan, si Pablo lamang ang makapag-aayos nito dahil sa kanya kinomisyon, no? Yung short work. Ang commissioning niya ay nung siya ay sineperate, no, unto the gospel of God. Siya lamang, no? Ang mga bagay na sinasabi ni Pablo ay batay lamang sa mga pahayag ng ating Panginoong Yesus. In 1 Corinthians chapter 1 verse 12, now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Ngayon ito ay sinasabi ko, ang sabi niya na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabing ako ay kay Pablo, at ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Ito ang kalituhang nangyayari noon sa mga mananampalataya na kailangang may sa ayos ni Pablo, no? In 1 Corinthians chapter 7 verses 18 to 19, is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be uncircumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing but the keeping of the commandments of God. No? So, ang pag-aayos ni Pablo sa kalituhang ito ay kailangang manatili, no? Ang isang mananampalataya kung saan siya tinawag. Kung tinawag mula sa mga tili, as I said while ago, no? Huwag na siyang sumama sa mga dituli. Kung tinawag naman sa di pagtutuli, huwag na siyang magpatuli. No? Ang pagtutuli at di pagtutuli ay walang kabuluhan, sabi nga ni Paul, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Sa verse 24, ay dapat manatili ang isang mananampalataya, no? Kung saan siya tinawag. Basahin natin, ano? So, brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. So, manatili sa Diyos, no? Doon kung saan ka tinawag. So, in verse 11, chapter 11, verse 5, even so then at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Gayon din naman sa kasalukuyang panahon ay mayroong nalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Dito, muli nating tinatalakay ang salitang remnant. Ang tiyak na nakikipag-usap si Pablo sa mga little flock. Of course, pag sinabi nating remnant, ito yung mga little flock. At hindi sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay hindi kailanman tinawag na nalabi or remnant. Hindi tayo remnant, hindi tayo nalabi. Ang salitang biyaya dito ay mapapansin ninyo, election of grace. Ang salitang biyaya dito ay hindi nangangahulugan ng pakikipag-usap sa katawan ni Kristo, no? Dahil nga ba tayo ay under grace? Nakita lang ninyo yung grace doon, election of grace, ito na ba yung tinutukoy dito, yung katawan ng Kristo? Hindi po, no? Tingnan natin, no? Usisahin natin ang ating itong mga konteksto natin sa ating pinag-aaralang 3 kapitulo na to, no? So, balikan natin ulit yung itong chart natin na huwag tayong magsawa sa aking chart, no? Ito yung aking illustration lamang, no? So, nang mga Hudyo, remember, si Paul ay unang pumunta sa mga Hudyo na nakarinig ng Ebanghelyo. Again, si Paul ang kanilang pinangaral ang Gospel of God. Ito yung first time na siya, sa kanyang pagkatawag, siya ay isineperate to the Gospel of God, no? Siya ay isineperate sa doon, no? Para sa Ebanghelyo ng Diyos. Ay naniniwala dito, no? Ang mga Hudyong naniwala dito, sila ay pinalayas ng sinagoga, no? Ang katotohanan ay sa loob ng maikling panahon, no? Ang katotohanan dito, yung short work na ito ay isang time frame or transition period. Sorry mga kapatid, hindi ko na-post ang topic na ito
which is the pang-anim na topic sa aking channel na hindi ko na post, kanina ko lang nakita, no. Anyway, later on I will post it, no. The title is Transition Period, no. Huwag ko na munang ituloy-tuloy muna nating tapusin nung Romans chapter 11 and then the last ipopost ko rin ito, no. So sila ay pinahintulutan, ano. Sila ay pinahintulutan na idagdag itong mga naniwalang Hudyo sa pangangaral ni Apostol Pablo sa Gospel of God, nananakarinig ng mga Hudyo, no. Ang mga kanyang unang nilapaitan ay mga Jews, no? To the Jew first and also to the Greek. So ang kanyang unang nilapitan ay mga Jews, ang mga nanampalatayang mga Hudyo during that transition period. Ang mga nanampalataya ay sumama sa mga little flock. Sumama kina Peter, ano? Pagkatapos na mananampalataya sa pangangaral ni na Pablo at Pedro sa sinagoga, at ito ang binabanggit sa talata 5 na election of grace, no? Yung tinatawag nilang election of grace, biyaya ng yung mga elect, dahil sa biyaya sila ay naligtas. Yan ang tinatawag nating election of grace. Election and remnant, not for the body of Christ, no? Ito yung mga term na tandaan natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinitignan din natin yung mga language, napakahalaga, no? Katulad ng mga prophets, pag nabanggit natin si David, Moses, sila is referring, no? Referring to Israel, no? So 1 Corinthians chapter 13 verses 9 and 10, no? For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Sapagkat nalalaman natin ng bahagi, no? They know in part, no? At nanguhula tayo ng in part o bahagi. Dapat kung dumating na ang sakdal, which is the Lord, no? Kung magkagayon ay mawawala ng bahagi. Sa Roma Kapitulo 11, nais linawin ni Pablo, siya ay nagsasalita sa mga paraang na hindi talaga familiar sa kanila, no? Hindi nila maunawaan, no? So, ulitin natin, no? 11:5-6. Even so then at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. Gayon din naman sa kasalukuyang panahon ay mayroong nalalabi o remnant ayon sa pagkahirang ng biyaya. At kung sa pamamagitan ng biyaya, kung gayon ay hindi na sa mga gawa. Kung hindi ang biyaya ay hindi na biyaya. Dadapwat kung sa mga gawa ay hindi na biyaya. Kung hindi, ang paggawa ay hindi nagawa. Pasinin natin, ang mga taong sinusulatan niya sa kasalukuyang panahon na iyon, ano, that time, ano, ay hindi familiar tungkol dito, ano. Dapat nating isaisip na ang karaniwang kanyang tagapaginig, no? Karaniwang kanyang tagapaginig ay eksklusibo para sa body of Christ, no? Sa mga sulat ni Pablo. Pero hindi ito sinasang-ayunan ng Biblia. Tandaan natin, ang sulat ni Apostol Pablo, sa 13 sulat ni Pablo from book of Romans up to Philemon, ito ay tumutukoy sa bansa o tumutukoy sa body of Christ. Pero hindi lahat ng katotohanan doon ay naka-address sa body of Christ, no? Kung sinasabi nating lahat na yon ay para sa body of Christ, hindi ito sinasang-ayunan ng banal na kasulatan ng KJV, no? So, bagamat ang instruction ng Diyos para sa body of Christ
ay makikita natin sa mga sulat ni Pablo. I repeat again, pero hindi nangangahulugan na eksklusibo para sa body of Christ ang mga sulat ni Pablo. Halimbawa sa Corinthians, ang katawan ni Kristo ay isa sa mga grupo, no, na nandoon. No? Siyempre, dahil sa sinabi niya sa kanila at sa atin. Maalala ba ninyo yung ating pag-aaral last time? Ang ating buksan ng ating balak sulat sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, unto the church of God, no, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, no, both theirs and ours, no. Sabi niya, both theirs and ours. Sorry. So, hindi ko na isulat, ano? So, sabi niya rito, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord. Tingnan niyo itong distinction nito, both theirs and ours. So, ito yung sinasabi ni Pablo, no? Ngunit hindi lamang ito, no? Sa Romans o sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12 ay ating titignan na ang kausap ni Pablo ay hindi lamang ang church, the body of Christ, no, kundi pati na yung munting kawan, no. So now this I say that every one of you, I am of Paul, and I am of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Ngayon ito ay sinasabi ko na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako kay Kristo. Ipinapakita sa talatang ito, kung titignan natin, hindi lamang iisang grupo ang audience ni Pablo dito, no? Hindi lang iisang audience. So, sa 2 Peter chapter 3 verse 15, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, actually had written unto you. Kanino yun? Actually, si Pedro, ang kanyang mga sulat ay naka-address hindi naman sa body of Christ. It was addressed to the little flock, no? Yung mga scattered abroad, no? Yung mga during that time na sinulatan niya, na later on nating tatalakayin, no? Lahat ng ating sinabi ko sa inyo na tatalakayin ay ating babalikan ng mga yan, ano? So, given unto him, had written unto you. O, ang kausap ni Pablo dito, hindi yung body of Christ. Tandaan natin yun, no? Ang kausap ni Pedro dito, yung mga little flock, no? Kaya anong kausapin niya through letters, hath written unto you. Sabi niya regarding even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you, no? So at isipin na sabi niya rito, sumulat si Pedro sa mga munting kawan, no? Ang mga munting kawan na ito ay ang tinawag na Iglesia ng Diyos, the Church of God. Kanyang inuusig ni Pablo, no? Itong mga inuusig ni Paul, no? Bago siya maligtas, no? Ang nais nating makita dito, kapatid, ang nais ko lang makita natin dito, ang mga sulat ni Pablo ay hindi eksklusibo para sa body of Christ lamang, dahil sumulat din siya sa mga little flock. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 15, hath written unto you. Yun ang sinabi ni Peter na mayroong isinulat sa inyo, sabi niya. At ang mga little flock na ito ay ang Church of God na kanyang inusig. By the way, that time na kanyang inuusig ang Church of God, the body of Christ is not yet there, no? Hindi pa siya nanduroon, no? Hindi pa siya isinilang, ano? Dahil nangyari pa lamang yon nung ang ating Panginoong, nung si Pablo ay nakatanggap ng revelation sa ating Panginoong Yesus, no? Nang siya ay maligtas.
during the persecution, during the point of time na pinapersecute ni Pablo, ang Church of God ay wala pa yung body of Christ. Ano? So sabi niya rito, for I have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the Church of God. No? I persecuted the Church of God and wasted it. So, kung tatanungin ko kayo, kapatid, si Pablo ba sisirain niya yung body of Christ? Hindi, no? So, hindi niya pinersecute. Anyway, that time, during si Saul ay persecuting the Church of God, wala pa yung body of Christ. Sapagkat ang inyong narinig, ang aking pag-uusap nung nakaraan sa relihiyon ng mga Hudyo, sabi niya, no? Kung paano aking inuusig ng labis ang iglesia ng Diyos. At aking itong sinisira, no? Sumulat din si Pablo sa Munting Kawan, ano? Yun ang paksa doon sa 2 Peter chapter 3 verse 15. At ang paksa doon ay ang tungkol sa kaligtasan, ano? Also, sabi niya rito, as also in all his epistles, speaking in them of these things in which are some things hard to be understood. Sabi ni Peter, no? Regarding ang kanyang sulat ay tinutukoy niya rito yung mga sulat ni Apostol Paul, no? Which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. So, makikita natin dito na sabi niya, gaya rin naman sa lahat ng kanyang sulat, sabi ni Peter, no? Na nagsasalita sa mga ayon sa mga bagay na ito, na kung saan ay may ilang bagay na mahirap unawain, no? So, talagang ang sulat ni Pablo ay mayroong mga mahirap na intindihin, na binabaliktad ng mga walang pinag-aaralan, ano? At hindi matatag, stable rest, no? Sabi niya, unstable rest, I mean. Gaya ng mga ginagawa nila sa ibang mga kasulatan sa kanilang sariling ikapapahamak. Hindi lang yon, ano, ang sinulat niya gaya rin ng lahat ng kanyang mga sulat, ang pagsasalita tungkol sa mga bagay na ito, tungkol sa kaligtasan, ano. Ang huling bahagi ng talatang ito ng verse 16, yung huling talata, pansinin niyo, ay nakikipag-usap sa mga Hudyo na tumanggi kay Kristo. Ito yung mga which they that are unlearned and unstable rest. yun ang sinasabihan na Apostol Pablo. So, sa chapter 15 verse 9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. No? Ang iglesia ng Diyos na ito ay inusig ni Pablo bago pa naligtas sa daan ng Damasco. Ngayon, pansinin natin ito para kanino ang mga sulat sa una at ikalawang Korinto. Ang tinitingnan natin dito, hindi lahat ng sulat ni Apostol Pablo ay eksklusibo para sa body of Christ. So, ang tinitingnan natin, ngayon, tingnan natin kung kanino ba naka-address ang unang Korinto at pangalawang Korinto. Yung 1 Corinthians chapter 1 verses 1 and 2. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, ano? Unto the Church of God, ano? Ito ay naka-address sa Church of God. Yung Church of God na ito, hindi ito yung in-establish si Pablo, no? Ang nag-establish sa Church of God ay yung mga little flock, sina Peter, ano? which is at Corinth, ano? To them that are sanctified in Christ, called to be saints, with all in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, no? Sabi niya, at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. So, by the way, si Sosthenes ang pinuno ng sinagoga, no? Sa Corinto, na pinaalis sa sinagoga pagkatapos niyang maniwala
sa ebanghelyo ng Diyos na narinig niyang naipangaral, ano? At nagsimulang magtrabaho kasama ni Apostol Pablo. Ang sabi niya rito, parehong sa kanila, sabi niya. No? Ang sabi niya rito, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs, ano? Yung theirs, si Apostol Pablo, ang kanyang sulat dito, sa mga maliit na kawan, ano? At sa atin, ano? Both theirs sa kanila, and ours sa atin, katawan ni Kristo, no? Ito yung kanyang, ito yung distinction dito. Meron silang pagkakaiba yon, ano? So, ibig sabihin, ang kanyang sinusulatan na tao rito, naka-address, hindi lamang yung mga hindi lamang ang katawan ni Kristo, kundi yung mga little flock, ano. In 2 Corinthians chapter 1 verse 1, ating titingnan, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth. Sorry for the na-interrupt ako. So, saan tayo? Na-interrupt ako dahil tinawag ako. Sandali lang ako. So, si Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, who, or unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are all in Achaia, with all the saints which are in all Achaia. Si Pablo, na apostol niya si Kristo, no? Sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, no? Kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Achaia, no? Pinagtibay ni Pedro ang sulat na ito sa iglesia ng Diyos sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Ang katawan ni Kristo ay kasama sa pagbating ito sa 1 Corinthians chapter 10, no? 31 to 32, no? Hindi lamang isang grupo ang nabanggit sa sulat. Isa itong patunay na ang mga sulat ni Pablo ay hindi eksklusibo para sa body of Christ. Dahil sa unang pagkakataon, siya ay nangusap muna sa mga Hudyo, no? So, sa 1 Corinthians chapter 10, verses 31 to 32, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Give none offense, no? Neither to the Jews, so nor to the Gentiles, nor to the church of God. Dito pa lang makikita natin na there are three distinct groups, no? Jews, Gentiles, nor to the church of God. And I believe na kasama dito ang body of Christ, no? So in Romans chapter 11 verse 5 and 6, ating ulitin, even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. So, gayon din naman, sa kasalukuyang panahon ay mayroong nalalabi, no? Ayon sa pagkahirang ng biyaya. At kung sa pamamagitan ng biyaya kung gayon ay hindi na sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya hindi na biyaya. Datapot kung sa mga gawa ay hindi na biyaya, kung hindi, ang paggawa ay hindi na gawa. May panahon na ang pagtanggap, no, sa harap ng Diyos ay nakabatay sa mga gawa, no? Ngunit ngayon, no, hindi sinabi niya na ito ay hindi sa gawa, no, kundi biyaya, no? So sa talatang 7, in verse 7, mayroon dalawang grupo ng mga tao na binanggit tungkol sa Israel na hindi nakamit, no, ang katuwiran
na kanilang hinahanap at ang pagkahirang ay nakuha ng munting kawan. Ating basahin ng verse 7, What then Israel had not obtained that which he seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. So, ano kung gayon, hindi nakuha ng Israel ang kanyang hinahanap? Datapot natamo ito ng pagkahirang at ang iba ay nabulag. So, sa Romans chapter 9 verses 30 to 31, What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel, which followed after the law of righteousness, had not attained to the law of righteousness. Ang kaibahan sa Roma chapter 30 sa talatang 31 ay ang hindi nakamit. Ulitin natin, ano ang sabi, ano ang ating sasabihin? Sabi sa 30, na ang mga hentil na hindi nagsisunod sa katuwiran ay nakamit ang katuwiran. Sa makatuwid bagay ang katuwiran na nasa pananampalataya. Datapot ang Israel na sumusunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi sumabot sa kautusan ng katuwiran. Ang Romans chapter 11 verse 7, tignan natin ang salitang nakakuha, ating, What then Israel had not obtained, that which he seeketh for, but the election had obtained it, and the rest were blinded. So, ang nangyari sa verse 7 ay hindi nila naabot ang layunin ng kanilang pinagsusumikapan ng Israel, Hindi nila naabot ang kanilang pamantayan na itinakda ng Diyos para makamit nila ang katuwiran. Mayroong pamantayan ng Diyos, hindi nila yun nakamit, hindi nila nakamit yung katuwiran na pamantayan ng Diyos. Dahil hindi nila natamo ang pamantayan ng Diyos ay hindi nila nakuha, kung hindi nila nakuha ang katuwiran ng Diyos. Ngunit ang munting kawan na hindi nakamit ay hindi nagsikap na abutin niyon ay nakuha nila ito dahil sa nanampalataya sila. So, pansamantala kapatid at puputulin muna natin ang ating pag-aaral at sa susunod ay ating itutuloy sa Romans 11 verse 8 pero bibigyan natin ulit ng recap itong verse 7, At maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. At bago tayo magkakahiwalay sa mga nakakarinig, tayo ay tutungo sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, muli ay nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo ang topic na ito sa Book of Romans upang aming patuloy na pag-aaralan. Dalangin ko, Lord, na maging channel of blessings itong topic na ito sa mga ibang mga kapatid. At lagi kong dalangin, Panginoon, na ang bawat makarinig sa topic na ito, sa mga pag-aaral na ito, ay magkaroon sila ng bukas na kaisipan. At maging magkaroon sila ng malawak na pag-iisip, Panginoon, upang aming makita, masuri ang iyong mga salita. Panginoon, dalahin ko rin po yung mga taong nakapagbukas sa channel na ito na hindi pa sila nakakilala sa tunay na ebanghelyo kung paano ang aming Panginoong Yesus. Siya ay namatay, inilibing, subalit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Marami pong salamat sa biyayang ito, sa pag-asang ito, na sino mang sumampalataya, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat at ito ang aking hiling at dalangin na may pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. And amen. Amen mga kapatid. To God be the glory and God bless po sa inyong lahat. Muli, kita-kita tayo sa susunod na pag-aaral,